The Pod Network Entertainment. Yung mga boss naman natin, napagdaanan na rin nila yung ginagawa natin. Ngayon, kung madadaan sa maayos na usapan, hanggat maaari, gawin ninyo. Ang ayoko lang, ang culture kasi dito, minsan, hindi ko nilalahat, pero ang culture, kailangan antayin yung inuman, antayin yung mag-happy-happy, tsaka kakausapin yung empleyado may problema. Oo. Dapat, right there and there, kinausap nyo na yung manager or yung second in command na, Sir, lagi nalilate si ganitong employee, naapektuhan kami, nag-aantay kami ng ganito, sana wag ganon. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast sa pro-employee para sa mga Immortal where we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo sa pantry. My co-host is Zardelos Reyes, CRSP, ang inyong career coach and Upwork expert. And we will be talking about the topic, paano mo isusumbong ang isang incompetent na co-worker or office mate? Paano mo susumbong na hindi ka naman nagmumukhang chuchu? Oo. Chuchu or epal or pabibo. Or sip-sip, di ba? Oo. Pero bagong lahat, like and subscribe to the Underpaid Podcast sa Spotify. Guys, pinapakiusapan ko kayo. Please, follow us on Spotify para updated kayo sa mga bagong episodes. We have episodes every Mondays and Thursdays. Tapos, i-share nyo sa mga socials ninyo yung mga episodes ng Underpaid. Kasi kailangan maraming makinig sa atin at manood. Sayang naman yung mga knowledge na ini-impart namin sa inyo. Follow us in our socials, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Kumpleto kami niyan. Stanley Chi, Zardelos Reyes, Suplado Motors, Underpaid Podcast. At meron tayong LinkedIn accounts. Yeah, so follow me or connect with me on LinkedIn. You can leave a message kapag may question kayo, just ask me. Or kapag gusto nyo lang mag-hi, I answer the messages 100%. So yun, the best tool talaga or platform would be LinkedIn. Join the Discord group and answer our poll questions and the Facebook groups. Syempre, nandyan lang yan. Mag-join kayo, be active, mag-usap-usap kayo. Okay. Zar, dati meron akong incompetent office mate. Or yung office mate na hindi nagtatrabaho. Hindi gumagawa ng Tamad. ng duties niya. Oo. Nakipagdaldalan ko kani-kanino. Tapos pagdating ng after office, saka magtatrabaho, hingi ng tulong para mag-overtime. Papasok ng weekend, hingi ng tulong sa mga kasama. Kasi hindi niya nagawa yung mga deadlines niya. Paano nyo isusumbong yung ganyan? Okay, may tatanong ako sa'yo. Is it a problem for you? Yes. Kasi pag hindi niya nagawa yung trabaho niya, napapasa sa Because mga kasama. That's a very important question. Kasi, is it a problem for you? Oo. Are you impacted? Because we're in the same team. Mm-mm. Di ba? Pag hindi niya nagawa yung trabaho niya, ipapasa sa amin. May ugali pa siyang pag ayaw niya yung trabaho, a-absent. Pag umabsent, ibibigay sa iba yung trabaho. Oh, so that's very important. Namimili ng deadlines ng trabaho. So, paano mo isusumbong yung ganyan lalo na kung sip-sip yung empleyadong yun? So let's be clear, Yun yung that's a very important question because if you don't ask that question, parang bakit? You have to ask yourself, is it impacting me? Is the performance impacting me? Is it a problem for me? Kasi kung sinabi mong hindi, bakit mo pa gagawin? I mean, pag hindi ka affected doon, maglalabas na parang sip-sip ka lang or chuchu ka. Oo. Pero kung apektado yung trabaho mo, kailangan sabihin mo sa managers ninyo. Apektado yung trabaho mo, apektado yung income mo output. kasi pwedeng kung yung hindi niya pag-perform or pag hindi siya productive, pwedeng maapektuhan ka. Pwedeng, lalo na kapag team member mo yun. If they report directly to you, di ba? Yung performance din niya will affect the entire team. Yeah. Yun ang mangyayari dyan. So, ang ginagawa ko, kunyari, empleyado ka na ayaw mo makialam, ayaw mo ng gulo, sabihin mo doon sa second in command. Kasi siya yung bearer of bad news doon sa boss. Doon sa manager ninyo. Ngayon, kung sip-sip yung empleyado niyan, the manager or the boss can see through that employee. Malalaman naman niya kung chinichika lang eh. Or kung binobola lang siya. Kasi
Yung mga boss naman natin, napagdaanan na rin nila yung ginagawa natin. Ngayon, kung madadaan sa maayos na usapan, hanggat maaari, gawin ninyo. Ang ayoko lang, ang culture kasi dito, minsan, hindi ko nilalahat, pero ang culture, kailangan antayin yung inuman, antayin yung mag-happy-happy, tsaka kakausapin yung empleyado may problema. Oo. Dapat, right there and there, kinausap nyo na yung manager or yung second in command na, Sir, lagi nalilate si ganitong employee, naapektuhan kami, nag-aantay kami ng ganito, sana wag ganun. Or, hindi siya pumapasok kung kailan kailangan. Mm-mm. Inahayaan niya yung trabaho sa ibang tao, ang nahihirapan itong kasama niya. Walang tumutulong. Apektado rin kami kasi pag nag-quit yung kasama niya, sino gagawa nun? Diba? Mm-mm. Kami mababurden sa deadlines. Now, in a culture where pinapaboran yung mga ibang empleyado, maraming ganong kumpanya ha, kailangan kapain mo. Kailangan right timing. May mga boss na okay kausapin pag malamig ang ulo, pag professional lang ang setting. Hindi naman kung kailan maint na ulo ni boss tsaka ka magsusumbong, edi napag-initang hindi lang yung taong yung pati ikaw madadamay. So sometimes nandoon yan sa report na written report. Nakasisi ang HR. Kailangan talaga nakasisi ang HR. Hindi mo sisisihin na copy furnish nung email. Na magre-report ka, sir, employee number ganito or employee this and that is not following instructions. Sometimes he doesn't arrive on time or doesn't show up. And aside from that, I think it's very important to be data-driven about it. Hindi lang yung anecdotal because when it comes to, parang chismoso ka lang kapag anecdotal eh. Anecdotal meaning verbal lang, wala kang proof. Make sure na whatever proof you have, it's easy to understand and makita yung impact. It has to be data-driven. So, sa totoo lang ako, I'm very lucky because I've had team members who really perform. Who are very responsible. But then I had some team members na hindi. Piling-pili lang naman. Buti na lang nag-resign sila bago ko gawin. Pero make it a point na kung magsusumbong kayo, hindi kayo yung magmumukhang pa-victim. And make sure it's valid. You know what? No one wants this. Na no one is happy about people losing their jobs or parang sinasabi mo na may problema tong team member mo or yung coworker mo. Syempre hindi natin gusto yun, 'di ba? As much as possible kung hindi tayo impacted, hindi natin gagawin, 'di ba? Parang we don't find joy in other people's incompetence. Kasi kabuhayan ng tao yan. Pag sinumbong mo, pwedeng ma-reprimand, pwede siyang mawalan ng trabaho. Oo. So we also have to be careful about doing something like this. Importante, kung pwede niyong kausapin yung team member na yan, yung office mate na yan, mas maganda. Kaya lang, alam mo naman dun tayo. Sa mga events na hindi talaga. May mga tao talagang nagkikimkim ng galit, pag wala na, tsaka pag-uusapan, or pass the message, or sina-silent treatment, hindi talaga effective yun eh. For the younger generation, dati, hindi ko nilalahat, baka it would work, ganyan ang style nila. Pero ngayon, I think, matatalino mga millennials and Gen Zs, they would appreciate pag sinabi nyo lang kaagad, di ba? We all have to be professional here. Yun ang bottom line. And sana maging objective rin kayo. Siyempre, pag nakita mo isang empleyado or kaopisina na nakakainis or nabubwisit kayong lahat, makita nyo lang pangalan sa GC, naiirita na kayo eh. Wala nang gustong kumausap dyan. So, talk to your boss ng maayos na, ito nangyayari pagka ganitong ginagawa niya, nadidelay yung trabaho, naapektuhan yung buong kumpanya. Make it as objective as possible. Kasi, at the end of the day, hindi naman kayo magkakaopisina na, magkakaibigan naman siguro kayo. Oo. Diba?
Ako as a manager, rarely do I fire someone or call out someone for their siguro ano man tawag doon for challenges dun sa Shortcomings. work. Pwede natin Okay, sabihin shortcomings. shortcomings. Wag naman yung It's- incompetence, no? Oh, it's very rare. It's very rare. But it really takes a lot. I as a manager, I'm very preventive. I coach in real time. Kasi importante 'yun na malaman nila na yung ginawa nila naka-impact sa team. So that's very important. So it takes a lot of coaching. Hanggang lot sa of dumating kami sa point na okay, I have to let you go. Oo. So siguro nangyari yan sa buong career ko. Sa recent job ko, sa current job ko, nangyari yon ng 1, 2, muntik na yung third time. At saka yung fourth time. So lang, twice lang. Mm. Na I have to tell someone na we have to move forward. We have to go into another direction. And then yung 2 beses, yung isa nag-resign bago ko ginawa. And then yung isa naman, nakuha ko siya ng trabaho sa ibang team. Oh, well, that's, Pero ito, yung nakuha ko swerte. nung nakapag-move forward siya sa ibang team, nawalan siya ng work after. Oh. So may performance issue talaga. So ngayon, mga immortal, no? Siyempre tayo, kinikwento natin pag magsusumbong tayo. Paano naman kung ikaw yung sinumbong? Paano kung ikaw yung may problema? How would you accept the fact na tayo may shortcomings? Example lang, sinabihan ka na pwede bang mas agahan mo pumasok kasi pag nalilate ka, ganito, ganyan, so and so. Pag ikaw yung sinabihan ng boss mo at nalaman mong sinabi na ng buong team sa'yo, aba, ikaw na may problema, magbago ka naman. Be professional enough to change for the better. So you also have to evaluate yourself? Oo, dapat may self-awareness ka na, oo nga, parang nagkaka-problema na dahil sa akin. May hiya ka rin naman kasi unang-una, ayaw mo rin mawala ng pagkakakitaan. Unless gusto mo nang umalis, di ba? So, accept kung ano man yung sabihin sa inyo. Baguhin kung kailangan baguhin. Alam ko, sinasabi nyo, ganito na ako, hindi ko na magbabago, hindi totoo yan. Pwede pa kayo magbago. Please, pilitin ninyo kasi wala namang boss, manager, or kaopisina ang gustong mawalan ng trabaho yung kasama nila. Okay, Diba? ano yung mga tips mo to call out someone? Kasi ako, first, personally, I would communicate it to them. Oo. Alam mo ba na kahit sabihan mo ko ng bitchy ako, or whatever, or very straightforward, at least, I took the step of talking to you about your performance. Kahit magka-level tayo I-one-on-one ninyo. Oo. Huwag niyong idaan sa biro na maririnig ng lahat Eto kasi pa. mapapahiya yung tao. Kahit boss ko. I communicate it. Hindi ako nahihiya na i-communicate yon kasi ayoko dumating sa point na awkward or ayoko siya i-backstab. Ayoko may sabihin na lang ako sa kanya every time. So, I communicate it to my, kahit boss, ka-level ko, direct report. So, first I communicate it. Kapag hindi nangyari yon, kapag walang nangyari, then depende kung necessary then I would escalate it. Oo. Pero I make sure na hindi lang siya verbal. I make sure na may proof ako. I make sure na data-driven yon. I make sure na naka-plot yung impact. Kasi kapag verbal, parang chismis lang So, dapat data-driven siya, Oo. visual siya. Pero, that's very rare. Usually, pag kinakausap ko, nare-resolve naman namin yung issues. Kapag kaya ko pang tiisin, pag umalis na lang yung tao, dun ko na lang i-bring up dun sa manager. Pero it's very rare na aabot kami sa point na may HR pa, na aabot kami sa point na kailangan ko i-escalate. Oo. So as much as possible, I communicate. Kasi pagka dumaan sa HR yan, medyo medyo tricky. napuno na lahat ng tao sa'yo. Matagal, Oo. tricky, hindi maganda yung process. At baka mawala ka pa ng trabaho. Hindi naman. Oo, Pero, pwede. pwede. It can lead to suspension or pagka pasaway ka talaga, baka mawalan ka ng trabaho talaga. And
lahat tayo, we don't want that to happen dahil mahirap mawala ng trabaho sa panahon ngayon. Okay? So sana, mga immortal, tayo, i-evaluate yung sarili, i-assess natin. Alam ko, yung iba dyan nagpapalusot, kasi si ganito, si ganyan, ganito nangyari. Pero ang bottom line, dapat huwag tayong sasabit, huwag tayong pasaway, and hindi reason yung incompetence. Dapat magtanong, mag-research, magkusa. And diba? it's something that you can control. Oo. It's something that you can control. There are, yung iba, it's as simple as being on time, yung ganun ka Initiative. Kailangan meron tayong ganun eh. Yung kusa na magbago tayo. Okay? Yes. So guys, sana nakatulong itong episode na to at kung meron kayong mga gustong isumbong sa amin ng mga incompetent office mates, sabihin nyo lang, i-comment nyo sa amin para ma-call out natin sa next episode. Oh, there you have it for Zard de los Reyes. I'm your host, Stanley Chi, and this is The Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.